Nito lang mga unang bahagi ng mismong taong kasalukuyan ay ilang beses nang nagsagawa ang US Army ng kanilang mga matatagumpay na pagtetest sa sandatang tinatawag nilang Typhoon. Katuwang pa ang mga missile na gamit nito tulad na lamang ng SM-6 at ng mga Tomahawk missiles. At tulad nga ng ating nabanggit ay dahil sa mga ilang beses nang naging successful ang mga ginawang pagsubok sa nasambit na armas na ito, kung kaya't hindi na rin katakataka na handang-handa at maaari na talaga itong i-deploy sa nalalapit na susunod na taong 2024. Pero bago nito mga kanyutaps ay konting throwback lang muna tayo kaugnay sa ilang mga detalye na may kinalaman sa sandatang ating tatalakayin. Way back year 1987, base nga sa ating pagsasaliksik ay matatandaang nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ng panig ng Estados Unidos at ng nooy buo pa na Soviet Union. Ang sinasabing agreement na naitatag ay itong ang INF o may ibig sabihing Intermediate Range Nuclear Forces Treaty o siya ngang batas na nagbabawal para sa pagde-deploy ng mga land-based missile, mapa-conventional man o nuclear. Partikular na nga yung may aabot na range ng mula sa 500 hanggang sa 5,500 kilometers o katumbas ng lawak na 310 miles up to 3,400 miles. Yun nga lang, pagkalipas ng ilang dekada, eksaktong taon ng 2019 ay kumalas na nga sa kasunduan ang side ng US sapagkat kanilang ang idinadahilan na lihim umanong nagsasagawa ng ilang test at pagde-deploy ang Russia ng ganitong uri ng mga weapons, kung kaya't dahil nga doon ay kanilang iginigiit na binayolate na ng mga Ruso ang matagal na nilang naging agreement. Habang sa kabila namang banda, dahil nga sa hindi naman kasali ang China sa naturang INF Treaty, kung kaya't naging daan naman ito para samantalahin ng mga Chekwa ang sitwasyong iyon. Paspasan nga nilang itinayo at pinalakas ang kanilang hanay ng rocket force. At sa kasalukuyan, base sa pinaka-latest na annual report ng Pentagon, ay tinataya umanong aabot na sa bilang na 1,500 units na mga missile na may range na 1,000 to 5,500 kilometers ang siya nga ngayong hawak ng arsenal ng Chinese military. Well, bagaman medyo kabahabahala ang paglago at patuloy na pagde-develop ng mga incheck sa ganitong uri ng mga weapons, ay hindi rin naman basta-basta papayagan ng mga kano na wala silang ipantatapat laban sa mga ito. Kung kaya't bagaman hindi pa malinaw ang pinaka-espesipikong paglalagyan o kung saan ide-deploy sa bahagi ng Indo-Pasipiko ang pangontrang sandatang ito ng US, ay malamang sa malamang ay ang isla nga ng Guam ang pinakamagiging starting point nito. At sakaling mag-umpisa ng i-deploy ng mga kano ang kanilang panibagong weapon, ay may dahilan nga ang panig ng Beijing upang mas lalo pang kabahan, sapagkat sa pamamagitan ng sandatang Typhoon ay lubha talagang malalagay sa alanganin ang ilang uri ng aircraft ng PLA Air Force, gayon din ang barkong pandigma ng kanilang mga Navy at kahit pa ang ilang mga high-value ground target mula pa rin sa panig ng Chinese forces. Nito lang mismong buwan ng Disyembre ay tinura ng US Army spokesman na si Colonel Rob Phillips na sa darating na 2024 ay kanila na ngang pinaplano na i-introduce sa Indo-Pacific ang SMRF o itong ang Typhoon Strategic Mid-Range Fire System. Ang Typhoon system ay binubuo ng mga multiple components, kabilang na nga dito ang tinatawag na MRC o yung Mid-Range Capability Battery Operation Center. Kasama na nga dito ang 4 na units ng Mark 41 Derived Vertical Launch System o mga BLS na siya namang naka-install sa mga ME-notified na mga trailers. Sa mga hindi pa nakakaalam ay itong ang nabanggit na Mark 41 BLS ay isa talagang malakas at proven system, at matatandaang sa mga Arleigh class destroyer ay may naka-install ding 96 cells na mga BLS, habang 122 cells naman pagdating sa mga Ticonderoga cruisers na pag-aaring warship pa rin ng hukbong pangkaragatan ng Amerika. Kada isang TWS o Typhoon weapon system ay kayang magdala ng tag-4 na piraso ng mga missile, habang kada battery naman ito ay may kargang 4 na mga launchers, kaya't kung susumahin ay aabot ng tigla 16 na missile ang siyang kayang i-launch ng bawat isang TWS battery.
Mahalaga ding malaman na ang parehas ngang pinaplanong mga missiles na i-acquire ng US Army para sa Typhoon system ay hango naman sa mga ground launch variants na SM-6 at na mga Tomahawk missile na siya ngayong ginagamit ng US Navy. Ang mga Standard Missile 6 o ito ngang SM-6 na mas kilala din bilang ang RIM-174 missile ay sadyang ang i-deployed ng US Navy bilang isang Extended Range Air Warfare o ERAWW para naman e-counter ang iba't ibang uri ng banta laban sa mga rotary wing aircraft, mga unmanned aerial vehicles at maging sa mga kasalukuyang lumilipad na paparating na mga anti-ship cruise missiles. Isa pa sa mga mahuhusay na katangian ng mga SM-6 ay dahil kasi sa kanyang high velocity at quasi-mode attack kung kaya't mahihirapan ang kanilang mga kalaban na ito ay wasakin o kaya'y depensahan. Ang pinaka-max speed ng missile na ito ay aabot ng hanggang sa Mach 3.5 habang ang range na kaya nga nitong lakbayin ay hanggang sa distansyang 230 miles o katumbas ng 370 kilometro habang daladala ang load na tumitimbang naman ng 140 pounds o equivalent ng 64 kilograms na bigat ng kanyang blast fragmentation warheads. Sa ngayon ay may dalawang na-i-develop ng variant ang mga SM-6 at ito ay ang Block 1 at ang Block 1A habang ang kanya namang ikatlong version na tinatawag na Block 1B ay kasalukuyan pa lang na binubuo. Bagamat ang dalawang naunang klase ng missile na ito ay wala pang kakayanan na lubusang wasakin ang isang hypersonic missile, ay tiyak naman umanong sa ikatlong variant na idine-develop na Block 1B ay maaari na itong makipagsabayan sa naturang mga hypersonic na sandata. Samantala, pagdako naman sa isa pang armas na gagamitin ng Typhoon weapon system o eto ngang mga Tomahawk missiles ay hindi din nga pahuhuli ang mga kakayanan na kayang ipamalas ng missile na ito. Matatandaan kasing mula pa man noong 1970s nang ito ay inisyal na produce ng kumpanyang General Dynamics hanggang sa ito nga ay mapunta sa kasalukuyan sa kamay ng defense contractor na Raytheon ay samot-sari at ilang beses na talagang nagsagawa ng mga pag-a-upgrades kaugnay para mas palakasin at panatilihing relevant itong mga Tomahawk cruise missile. Ang Tomahawk ay isang long-range, all-weather at jet-powered na uri ng subsonic cruise missile at depende sa klase o version ay may range nga ito na aabot ng mula sa 1,550 miles o 2,500 kilometers. Sa ngayon ay ang latest variant nito na Block 5 ay may dalawa ding klase at ito ay ang 5A at 5B na parehas ngang compatible at saktong naaangkop para gamitin ng mga sandatang Typhoon weapon system. Ang isa sa variant nito na 5A ay tinatawag din bilang ang Maritime Strikes na sa ngayon ay sinasabing ininstolan din ng bagong seeker na siya namang nagbigay ng kapabilidad dito para nga patamaan ang kahit pa mabibilis at yung mga gumagalaw na target. Habang ang ikalawang uri o ito namang Block 5B ay nagtataglay ng features na tinatawag na JMEWS o Joint Multi-Effects Warhead System. Ito nga yung warheads na may dalawang stage na sa madaling salita ay pinagsama o pinagkumbina na sa katangian nito ang kanyang blast fragmentation at ang kanyang enhanced penetration. At dahil nga sa bagay na ito kung kaya't ang variant na nasambit ay angkop naman para puntiryahin ang ilang mga soft target at kahit pa ang mga bunker na nagtataglay ng mga makakapal na pananggalang. Sa mga huling kaganapan dito sa rehiyon ng Indo-Pasipiko ay talagang hari-harian at animoy astangbuli na talaga ang siya nga ngayong ipinamamalas na mga Chino laban sa ating mga mangingisda at mga Coast Guard. Ito ay kahit pangalihitimo namang ating teritoryo ang kanilang tinatapakan. Pero magagawa nga kaya ito ng mga Chekwa kung sakaling may malaki tayong hukbong sandatahan at lalo na ang mga malalakas at advanced na armas na tulad na lamang ng mga paparating na US Typhoon weapon system? Malamang na hinding-hindi sapagkat ang kaya lang naman ibuli at bastusin ang todo ng mga Chinese forces ay ang mga nasyon na alam nga nilang walang laban pagdating sa mas marami at mas malawak nilang puwersa.
Subalit magkaganon man, hindi man tayo pinapalad pa sa ngayon na magkaroon ng malakas na militar at pandepensa, ay lagi din sanang iisipin ng mga mang-aangkin na ito na sa aspeto lang sila ng paramihan ng gamit lumalamang. Subalit pagdating sa tapang at dedikasyon at pagiging matatag, ay doon sila kayang-kayang ilampaso ng tulad nating mga mandirigmang Pilipino.